Taong 2006, ang 20-year-old na si Yana Kasian na orihinal na nagmula sa Ukraine ay nakipagsapalaran sa US. Dahil ang kanyang pangarap ay magkaroon ng bagong buhay na malayo sa bansang kinalakihan niya. Siya ay nagtapos ng kursong law, pero pagkarating niya sa US ay nagtrabaho siya bilang translator. Pangarap ni Yana na makakuha ng permanent residency sa US, maging modelo, makapag-asawa at magkaroon ng anak. Taong 2015, nakilala ni Yana si Blake Leibel, isang 34-year-old na lalaki na nagmula sa mayamang pamilya sa Canada, na ang negosyo ay real estate. Lumaki si Blake sa Toronto pero hindi ganoon kaganda ang relasyon ng kanilang pamilya. Dahil pakiramdam ni Blake ay mas lamang sa kanya ang mas nakakatandang kapatid niya na si Cody, dahil napaka hands-on ito sa kanilang family business at nagmamay-ari pa ng isang record company. At kahit na napakayaman ng kanilang pamilya ay hindi pa rin sila nagkakasundo, na siya ring naging rason kung bakit nag-divorce ang kanyang mga magulang. Si Cody ay tumira sa kanilang ama, samantalang si Blake naman ay napunta sa kanilang ina. Namatay ang ina ni Blake at mas lumala ang hidwaan nila ng kanyang kuya dahil sa mamanahin nilang pera mula sa namatay na ina na nagkakahalaga ng $12 million. At umabot pa sila sa korte. Pero kalaunan ay nakapagdesisyon ang ama nila na wala pa sa kalahati ang matatanggap ni Blake, kaya sobrang galit si Blake sa ama. Taong 2011 ay nagdesisyon si Blake na lumipat sa Hollywood para tuparin ang kanyang pangarap na trabaho sa US at yun ay ang directing at production. Marami nang nagawang local film si Blake nung nasa Canada pa lang siya, kaya masasabing impressive ang kanyang portfolio. Dahil sa kanyang tagumpay naging lapitin si Blake ng mga babae. 2006 nakilala niyang isang modelo na nagngangalang Amanda Brown. Naging maayos ang kanilang relasyon ni Amanda at pinakasalan pa niya ang babae. At sila ay tumira sa mamahaling bahay sa Beverly Hills. Lugar na tumugma sa personalidad ni Amanda dahil napakahilig niyang makipag-party, mag-bar at mag-shopping. Madalas pa nga niyang hikayatin si Blake na sumama sa kanya sa mga social gatherings pero napaka-introvert ni Blake. Mas gusto pa niya na manatili lamang sa bahay nila lalo pa sa gabi at magbasa ng kanyang mga koleksyon ng comic book. Taong 2015 ay nanganak si Amanda na isang batang lalaki pero nagbago ang lahat. Dahil nagdesisyon si Blake na makipag-divorce kay Amanda dahil nagkaroon pala siya ng girlfriend at yun ay si Yana. Madalas silang kumain sa mga mamahaling restaurant, bumiyay sa kung saan-saan at binusog ni Blake si Yana ng mga mamahaling regalo. Isa na nga doon ay ang Mercedes na sasakyan. Di nagtagal ay nagdesisyon sila na magsama sa isang apartment sa West Hollywood at di nagtagal ay nabuntis si Yana. Pinangako ni Blake kay Yana na malapit nang matapos ang proseso ng kanilang divorce ni Amanda. Pero hindi pa man tapos ang kanyang divorce ay nag-propose na si Blake kay Yana. Sobrang masaya si Yana dahil halos natupad na ang lahat ng kanyang mga pangarap. Ang ina ni Yana na si Olga ay bumiyahe pa papuntang US para makilala ang lalaking pakakasalan ng kanyang anak at para na rin makasama ang anak at masubaybayan sa kanyang pagbubuntis. May 3, 2016 nanganak si Yana ng isang babae na pinangalanan niyang Diana. Sobrang masaya si Blake at katunayang mas lalo pa niyang ipinakita ang pagmamahal at pag-aalaga kay Yana at sa kanilang anak. Hindi alam ni Yana na may problema na pala sa pera si Blake noong mga panahong yon, ngunit hindi lang ipinapakita at ipinaparamdam sa kanya ni Blake. May isang kaibigan si Blake na pinagsabihan niya ng kanyang problema at tungkol sa kanyang kapatid na si Cody, dahil nalulong daw ito sa sugal at ilang milyon na ang natatalo. Kaya takot din si Blake sa maaring maging epekto noon sa pinansyal na estado ng kanilang pamilya. Di nagtagal ay nagkaroon ulit ng isa pang karelasyon si Blake. At yun ay si Constance na kinuhanan din niya ng bahay na may layong 3 kilometers lamang mula sa bahay nila ni Yana. Kalagitnaan ng May 2016, inakusahan ni Constance si Blake ng sexual assault sa kanyang bahay. Hindi na ibalita kung ano ang dahilan ni Constance kaya niya kinasuhan si Blake ng ganon. Pero maaaring dahil gusto lamang niya na magkaroon ng pera. Kaya naman inaresto at nakulong si Blake. Dahil sa nangyari ay kaya nagkaroon ng nanglamat ang relasyon nila Yana at Blake. Kahit na nakalabas na ng kulungan si Blake ay madalas pa rin sila nag-aaway ni Yana dahil sa isyong yon. Pero sa kabila nun mas pinili pa rin ni Yana na manatili sa tabi ni Blake para hindi masira ang kanilang pamilya. Dumating pa sa putong kinausap niya ang kanyang ina na isama ang kanilang anak ni Blake at tumira muna sa ibang bahay para maayos nila ang relasyon nilang dalawa. Kaya naman nag-rent ng bahay si Blake para sa ina at anak niya sa isang lugar na may layong 2 miles mula sa kanilang bahay mismo. Pagkaalis ng kanyang ina, ginawa lahat ni Yana para maayos na lang muli ni Blake ang kanilang relasyon. Pero paunti-unti namang nawawala ng gana si Blake kay Yana. Madalas din na mag-demand si Blake na makipagtalik
Yana na napaka-imposible pa ng mga panahon yon dahil ilang linggo pa lamang siyang nanganak at masakit pa ang kanyang tahi dahil sa cesarean section. Pero pinagbantaan siya ni Blake na kung hindi niya maibigay ang kanyang kahilingan ay maghahanap siya ng ibang babae. Habang tumatagal ay mas lalo naging possessive si Blake kay Yana at sobrang nag-iba na ang pagtrato nito sa kanya. Kaya naman kinausap ni Olga ang anak na iwanan na ang lalaki at doon na tumira sa bahay na nirentahan ni Blake para sa kanila. May 23, 2016, lumabas si Yana kasama ang ina para mag-shopping. Pero habang namimili sila ay makailang beses siya nakatanggap ng message mula kay Blake. Kaya naman sinabi niya kay Olga na kailangan na niya umuwi dahil hinahanap siya ni Blake at mabilis na umalis. Sa kasunod na araw sinubukang kontakin ni Olga si Yana pero hindi ito sumasagot. Kaya biglang kinabahan si Olga at malakas ang kanyang pakiramdam na may masamang nangyari. Halos 10 beses niyang tinawagan si Yana pero hindi pa rin ito sumasagot. Dahil hindi niya maiwanan ang apo na natutulog, nagdesisyon na lamang si Olga na tumawag sa pulis. Pero dahil hindi siya ganong nakakapagsalita ng English, medyo natagalan pa bago siya na-connect sa operator na nakakapagsalita ng Russian. Sinabi ni Olga na hindi niya makontak ang kanyang anak. Kaya naman nagmakaawa siya na kung pwede ma-welfare check ang bahay nila Yana. Oh, what's the mother's name on the line? Olga Kasyan. My name is Olga Kasyan. I want to get my daughter out of that apartment safely. I want to open the doors to break into that apartment and get my daughter out. It's been 3 weeks since she had a C-section and she needs doctor's attention. Okay, this is what I'll do. Tell her I will send deputies to do a welfare check to see if she is there. If she's there, we'll talk to her and ask her several questions and tell her that her mother's concerned and because she hasn't heard from her in several days. Yes, ma'am. She won't open the door. Pinunta ng mga pulis ang apartment ni Yana at Blake pero walang bumukas ng pinto kahit makailang beses na silang kumatok. Sa kasunod na araw ay nagdesisyon na si Olga na puntahan na mismo ang anak. Kumatok siya at pasigaw na tinawag ang pangalan ni Yana at Blake. Nakita niyang hinawi ni Blake ang kurtina ng kanilang bintana at dumungaw. Pero bigla din itong umalis. Sumigaw na si Olga kay Blake na buksan ang pinto pero parang walang naririnig si Blake. May 26, binalikan ng mga pulis ang apartment at gumamit na sila ng lakas para mabuksan ang pinto. Dahil kahit na anong tawag nila ay hindi sila pinagbubuksan ni Blake. Pagkapasok nila ay lumambad sa kanila ang wala ng buhay na katawan ni Yana na nakahiga sa kanilang kama sa master's bedroom at si Blake ay nakaupo lamang sa tabi ni Yana. Ayon sa mga pulis halata na nilinis pa ni Blake ang katawan ni Yana, ang mukha ni Yana ay halos hindi na makilala. Agad na inaresto si Blake at kinasuhan ng murder, torture, mayhem and aggravated mayhem. Pero nag-plead not guilty si Blake. Sa inilabas na autopsy report noong September 20, 2017, ang sanhi ng pagkamatay ni Yana ay ang pagkaubos na dugo at head trauma. Ang buong anit ni Yana ay hindi na nakita ng mga pulis. Ang kanyang bungo ay halos nadurog na rin. Ang parte ng balat ng kanang mukha niya ay punit-punit at tinanggal pa hanggang sa tenga pababa ng leeg. May mga pasa din ang kanyang mukha lalo na sa kaliwang pisngi niya at may mga hiwa. May nakita din sila na marka ng kagat sa kanyang pisngi at sa braso. Ayon sa doktor na nagsagawa ng autopsy, tumagal pa ng halos 8 oras ang dinanas na hirap ni Yana matapos siyang mabalatan ng buhay ni Blake. Hanggang sa maubusan na lang siya ng dugo na siya naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Halos nanlumo ang mga pulis at doktor sa nangyari kay Yana. Yun daw ang unang beses na naka-encounter sila ng ganong kabutal na krimen. Kahit ang ina ni Yana na si Olga hindi makapaniwala sa sinapit ng kanyang anak. Sa panahon ng paglilitis, sinabi ng prosecutor na ang pinagmula ng pagpatay ay selos at galit dahil sa kanilang anak at sa pagkontrol niya kay Yana. Dumalo sa paglilitis si Cody, ang kuya ni Blake, at siya lamang ang dumalo mula sa kanilang pamilya dahil hindi pumunta ang kanilang ama. Dumalo din ang dating asawa ni Blake na si Amanda na sinabing hindi siya makapaniwala sa kayang gawin ni Blake. Hindi nakitaan ang pagsisisi si Blake sa ginawa. Napatunayan din na noong nangyaring pagpatay ay nakahit-hit ng marijuana si Blake. Noong June 2018, napatunayang guilty si Blake sa kasong first-degree murder, torture at aggravated mayhem. At June 26, 2018, siya ay senentensya ng habang buhay na pagkakakulong ng walang parol. Siya ay ikinulong sa California Centinela State Prison.
Ayon pa sa media, ang krimen ay karumaldumal at posibleng ang pinakakilakilabot na krimen na nangyari sa kasaysayan ng West Hollywood kung hindi man sa Los Angeles. Ang kustodiya naman ng kanilang anak na si Diana ay napunta kay Olga.